Nagkakaubusan po ng mga gaming phone ngayon kaya po mas okay kung makabili na po tayo ngayong paparating pong sale. Dahil ramdam na rin po sa mga China ROM yung pagtaas nga po ng mga presyo. Hindi man kasing lalagay sa global version. Pero pagka po tumingin tayo ng mga China ROM ngayon, medyo mahal na nga rin po sila. Unlike po sa mga nakaraang buwan. And for this video po guys, naghanap na po ako ng 10 gaming phone. Nasa tingin ko po, dapat na po natin mabili ngayon bago po tayo maubusan. Unahin ko na po dito sa pinaka-paborito ko pong flagship killer ng 2026. Para sa akin guys, ito pong si Redmi K90 Pro Max. Kita nyo naman guys yung ginawa po nila sa Mi Poco F8 Ultra na umabot na nga po ng 50,000. Pero ito pong si Redmi K90 Pro Max, nasa 33K pa rin po yung base version niya. Guys, napansin ko lang po na mukhang inuubos na lang po nila yung stock ng Redmi K90 Pro Max. Dahil madala na po tayo makakita ngayon ng base version nga po niya. Guys, makakita tayo niyan sa matataas po na storage po nila. Dahil ang isang dahilan nga po is dahil paparating na nga rin po yung bagong version na K100 Pro Max. Guys, hindi lang po si Redmi K90 Pro Max ang may ganyang problema. Even po yung ibang mga smartphone na babanggitin ko ngayon, mukhang inuubos na lang po nila yung stock. Dahil if ever nga po na magpo-produce pa sila ng ibang mga gaming phone nga po ng mga luma, I think hindi na po nila gagawin yan. Dahil mataas na nga po yung mga presyo ng mga RAM. Ang gagawin na lang po nila, maglalabas na lang po sila ng bagong smartphone kaysa gumawa po ng mga lumang smartphone. Ang masakit pa guys, kitang-kita na po natin kay OnePlus yung problema. Guys, kailan lang po, last year lang po, napakaganda po ng mga smartphone ni OnePlus. Pero ngayon po, bilang na bilang lang po yung mga magagandang smartphone nila. Dahil kung papansin niyo po yung mga smartphone ni OnePlus sa mga kulang 20k po na presyo, guys, magugulat kayo. Malaki lang po yung battery nila, maganda po yung display, pero yung processor po, Dimensity 7400 lang. Pero syempre guys, meron pa rin naman mga sulit na OnePlus. Mamaya po sasabihin ko sa inyo. Itong next smartphone po natin sa mga namamahalan nga po sa Mi Poco X8 Pro ngayon, na umabot na nga po ng 25,000. I think mas okay po na si Redmi Turbo 5 na lang po yung kunin natin. Dahil unang-una nga po, mas mura po yung presyo niya, tapos mas malaki pa yung kanyang battery. Dahil naka 6.5 mAh lang po si Poco, habang naka 7.540 itong si Redmi Turbo 5. Guys, 15,000 po yung pinakamurang nakita kong naging presyo po ng smartphone na yan sa may panahon ng sale. Pero ngayon nga po, napakadalang na po niya mag-sale ng ganyang kamura. Nagre-range lang po siya sa may around 18,000. At I think guys, kahit po sa may ganyang presyo ngayon, na kulang 20k, I think sulit pa rin pong Redmi Turbo 5. Dahil if ever nga po na gusto nyo ng Poco X8 Pro, guys, hindi na po tayo talaga makakabili sa may murang presyo niyan. Makakakuha na lang po tayo sa may murang presyo niyan kung sa may China lang po tayo bibili. Gusto ko din sanang i-recommend sa inyong iQOO Z11 Turbo dahil nga maliit lang din po yung kanyang display. Ang problema lang po niya guys is grabe na po yung kanyang presyo. Dati po is nasa around 20k lang po yung presyo niya. Actually, nagsisale pa nga po yun ng kulang 20k. Pero ngayon guys, sumabot na po siya ng around 25,000 mahigit. Kaya if ever po guys na makikita nyo si iQOO Z11 Turbo sa may around 20k, I think napaka-worth it pa rin po niyan ngayon. Pero sa may around 25k, medyo namamahalin po ako sa kanya. Eto pa isa guys, ramdam ko na rin po yung pagtaas po ng presyo ng Redmi Turbo 5 Max. Last month lang po guys is nakakita pa ako ng around 17,000 po ng smartphone na yan, or less than 20k. Pero ngayon po guys, grabe, umabot na rin po siya ng around 25,000. Pero nakakita pa rin po ako ng mura guys na presyo nga po ng smartphone na yan sa may around 21,000 lang. Yan na po yung pinakamura ngayon guys ang presyo ng Redmi Turbo 5 Max. Kaya if ever po guys, sa plano niyo pong bumili ng Poco X8 Pro Max, napakamahal nga po ng presyo niya guys, na umabot na nga po ng 35,000. Pero kung gusto niyo pa rin po yung smartphone na yan, si Turbo 5 Max na po yung pinaka-recommend ko sa inyo. Dahil nagre-range nga po siya sa around 21,000 ngayon sa panahon ng sale. Sa mga naghanap naman dyan guys, ang flagship killer nga po na mayroong overall magandang specs, I think maganda pong i-consider ngayon. Itong si Xiaomi 17T Pro. Kung sa global version po tayo bibili ng smartphone na yun, medyo mahal nga po siya sa around 50,000. Pero pagka po sa may China ROM, guys, napakamura po niya. Nasa kulang 40k lang po siya. May ginagawa rin po kaming review sa may smartphone na to. Kaya make sure po nakasubscribe kayo para po makita nyo. Sigurado magugustuhan nyo po yan. Guys, kung gaming po naman na mayroong malaking battery ang hanap nyo, isang smartphone lang din po ang marirecommend ko sa inyo. Ang problema lang din po guys, medyo mahal na nga rin po yung kanyang presyo. Na dating nasa kulang 25k lang. Pero ngayon po, umabot na po siya ng 30,000. Ito po si Honor Win RT. Nakakapanghinayang man po guys yung smartphone na yan. Lalo nga po kung hinihintay nyo po magmura yung presyo ng smartphone na yan. Ang problema guys, imbis po na magmura siya, lalo po tumaas yung presyo niya ngayon. Actually po guys, nagiging possible po na maging mura nga po yung mga presyo ng mga smartphone ngayon is hindi dahil po nagbibigay sila ng malaking discount. Yung mismong manufacturer nga po guys. Guys, nagiging possible po yan.
Dahil nagbibigay po sila Lazada ng malaking discount nga po sa mga smartphone na ino-order natin. Kaya guys, talagang kung naghahanap po tayo ng smartphone at gusto nyo po makatipid, mas okay po talaga kung sa may online po tayo bibili. Dahil kung sa mall po, guys, hindi po tayo makakuha ng malaking discount sa kanila. Guys, maganda po ang smartphone na yan. Yan nga po si Honor Win RT. Dahil naka Snapdragon 8 Elite po yan. Naka 10,000 mAh po yung kanyang battery. Meron din po siyang fan cooler. Saka maganda rin po yung kanyang display. Kaya kahit mabili niyo po yan guys sa around 30k na presyo, I think okay pa rin po yung overall specs na makukuha natin dyan. Eto guys, ito naman po tayo sa mga smartphone po ni OnePlus. Last year lang po, napakaganda po lahat ng lineup ni OnePlus niya po sa mga gaming phone nila. Mula po sa may OnePlus Ace 5 na meron pong Snapdragon 8 Gen 3. Tapos OnePlus Ace 5 Ultra na meron pong Dimensity 9400 Plus. Nakasing-nakas nga po ng Turbo 5 Max. Pero sa may presyo nyo guys is napakamura lang po nun. Then kung naalala nyo po si OnePlus Ace 5 Pro na meron pong 8 Elite na processor. Nasa around 20k lang po yung presyo nun guys last year. In short po guys, talaga napakaganda po ng mga smartphone ni OnePlus. Pero ngayon po, bilang na po dyan. Isa pong sulit na OnePlus ngayon is si OnePlus A60. Meron siyang Snapdragon 8 Gen 5 ng processor. Malaki guys yung kanyang battery na merong 83 mAh siya battery. Maganda rin po yung software niya. At syempre, almost flagship level po ng display. Kung gaming po naman po guys yung hanap natin na meron pong magandang camera, isang smartphone lang din po yung marirecommend ko sa inyo. Dito nga po sa mga kulang 30k po na mga presyo. Ito pong si Realme GT8 5G. Guys, yung panahon po na na-review ko yung smartphone na yun, sobrang solid po yung kanyang overall specs. Para sa may kulang 25k lang po na presyo. Meron po siyang Snapdragon 8 Elite na processor. Malaki po yung battery niya. Flagship level po na build quality. Siyempre, naka-Ricoh GR din po yung kanyang camera sensor. Kay Realme GT8 series lang po rin makukuha yan. Dahil isa rin po ito sa pinakamurang gaming phone nga po na meron pong periscope na telephoto lens. Madalang po yun guys sa mga gaming phone ngayon. Kaya kung makikita nyo po ito, sa less than 25k, panalo pa rin po yan. Itong susunod po na smartphone natin, isa po ito sa pinakamurang mabibili natin guys na meron pong Snapdragon 8 Gen 5. Dahil bagong labas lang po ito. Guys, nagre-range po siya sa around 20k to 25k po na presyo ngayon. Ito po si Lenovo Legion Y70. Meron nga po siyang Snapdragon 8 Gen 5 na processor. Naka 8,000 po yung kanyang battery. Naka LTPO po yung kanyang display. Saka malinis po yung kanyang software. Guys, isa po ito sa pinaka-best recommendation ko kung gaming phone po yung hanap natin. Dagdag ko na rin po si Redmi K90 Max. Talo dito guys ang Lenovo Legion Y70. Dahil ito po yung pinakamurang gaming phone na mabibili natin na meron pong Dimensity 9500. Saka ito rin po yung pinakamura na meron pong pinakamalaking fan cooler sa isang smartphone ngayon. Siyempre guys, medyo mahal po ito ng konti. Pero para sa akin guys, worth it po yung dadagdag natin sa presyo nga po ng Lenovo Legion Y70. At panghuling smartphone po natin, isa rin po ito sa pinakapaborito ko na flagship killer po ng 2026. Wala na pong iba kundi si OnePlus 15. Guys, kung pipili po ako ng isang primary smartphone sa mga nabanggit ko ngayon, isa po ito guys sa pipiliin ko. Di talagang wala po akong masasabi rito guys, wala po akong marereklamo sa kanya sa may OnePlus 15. Lalo nga po kung mabibili lang natin to sa around 35k nga po na presyo niya. Meron po siyang Snapdragon 8 Elite Gen 5 ng processor. Meron po siyang scratch resistant nga po na back design niya. Decent po yung kanyang camera. Malaki po yung battery niya. At matagal nga po siyang malobat. Lahat po ng link ng mga smartphone yan guys, ilalagay ko po sa my description. Dahil meron pong ibinigay si Lazada na 30% off sa mga smartphone nga po na bibili natin. Kapat 1,000 po yung bibigay po ng discount. Para sa iyo guys, anong smartphone po dyan yung pipiliin nyo kung sakaling bibili po kayo ng gaming phone ngayon? Comment nyo lang po sa may comment section at palike na lang po yung video natin. Thanks for watching.